Ayan guys, nandito na naman tayo ngayon sa ating bukid. I-share ko lang ngayon sa inyo itong area natin na medyo late na nating napataniman. Ito po ay 28 days old na po ito. Ayan po. Supposed to be dapat nung 23 or 24 siya malilipat tanim. Kaso yun nga po, sa nagkukulang tayo ng mga laborer ng farm, yung mga manananim. Kasi minsan po half day na lang po sila na pumapasok, dala ng sobrang init sa tanghali, kaya hindi po sila nakakapagtanim. Ito na nga po, 28 days old na po. Bakit po ba mas mahalagang mas naitatanim natin ng mas bata ang ating mga punla? Para po mas maaga po silang makarecover at magsuwi ng mas marami. Ayun po. Ayan po, isang topic po natin ngayon kung ano po bang mas mainam, yung manual transplanting o gagamit tayo ng transplanter. Kasi sa experience po natin, ma-share ko lang, minsan kasi medyo malayo na rin yung mga tanim ng mga nagtatanim. Hindi ko naman linalahat, pero meron kasi yung iba, pag nandyan ka, nakabantay, medyo malapit. Pero pag nandun na sila sa dulo, medyo ninanakaw na yung spacing niya. Ayun ang isang nakikita ko. Pero hindi ko naman po linalahat. Base lang po sa experience namin. Unlike pag sa transplanter naman, yung yung atras niya, magkakalapit. Pwedeng i-adjust yun ng 15, 20, 25 hanggang 30 kung hindi ako nagkakamali, guys. Ayun. Tapos yung in between niya, nasa 25 to 30 cm. Yun ang alam ko po. Minsan po yung manual transplanting natin medyo linalayo na. Tsaka alam niyo pong maganda pa pag transplanter ang ginamit niyo. Yung 20 kilos po na binhi para sa isang hektarya, kasyang-kasya po yun. Kahit naman po sa manual, kasya yun. Kaso nga lang, ang problema mo sa manual, yung paglalagay ng punla, ng binhi sa mga punlaan, kailangan talaga 400 square meter. Pero ang problema pang isa, yung pagbubunot. Kasi minsan maraming putol. Yung pong nagiging problema pag marami pong putol. Kaya minsan nagkukulang sila ng punla. Ayun guys. Pag sa transplanter naman, ang kinaganda nun, hindi siya stress. Kasyang-kasya. Hindi na-stress yung punla kasi diretso. Yun nga guys. At isa pa nga pala, yun nga yung tulad ng sinabi ko kanina, hindi na-stress yung punla kung ang gamit nating method sa pagtatanim ay transplanter. Bakit kanyo? Kasi yon, pagka tanggal na sa tray o sa punlaan, may dediretso na pong may tatanim. Unlike pag sa manual transplanting, bunot, may putulang ugat. Tapos o kaya nabunot tapos hindi po naitanim kagad. Yun po yung mga disadvantage ng manual transplanting. Tsaka isa pa nga po, medyo mahal na rin po ang patanim dito sa atin, dito sa aming lugar. Nagre-range na po siya ng 8,000 hanggang 8,500 ang tanim. Diyan po sa inyong lugar, paki-comment naman po kung magkano na po ang tanim sa inyo. Tsaka pabunot. Sa amin kasi ang kinukuha namin yung all-in, yung parang package deal. Yung 8,500 straight planting. Sa kanila na po lahat. Hindi na po kami nagpapamerienda doon o ano pa man. Itong ginagawa na ito pa po yung isa. Pag minsan talagang gahol na yung ng schedule yung ating yung manananim. Minsan hindi na namin na-prepare ng maayos yung aming mga lupa. Parang ito po, itong napapanood nyo. Ito po yung punlaan namin. Marami pong sobra. Kailangan pong ihahabol namin ito na mataniman nila.
para may habol si schedule. Ayan po, yun pong mga advantage sa disadvantage ng manual planting tsaka sa paggamit ng transplanting. Pero para sa akin po, mas okay na po sigurong mag-mechanize na tayo. Kasi patanda na rin ng patanda yung mga farm laborer natin eh. Yung iba kasi pumapasok na sa ibang sideline, construction, yung sa mas malang sweldo, ganun. Ayun lang po ang experience na. Ito po, ibang area po natin to, napataniman na natin yan. Ito na yung pinapakita ko po, yung last area na po natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po para sa mga next videos natin. Maraming salamat.